Ayan, breaking news mga kababayan. Ito na nga, Saldico nagsalita na mga kababayan. Ito na, bulabog na talaga si Bangag at si Tambi. Ano kayang gagawin to? Ang tanong, what's next? Ha? Binunyag na lahat ni Saldico. Pakinig tayo mga guys. Flavor papunta sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Yun, sino nag-deliver? Pagpasok ng 100 million worth of projects sa MyCap. Naku! Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Yan! Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa Agoy! para tumahimik ako. Agoy! Shoot me if I will talk. Naks, patay. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ayan na nga, mga kababayan. Ito nga, no? Ang si Saldico, bago tayo magpatuloy, ang tanong kasi, anong gagawin ng ICI ngayon? Ha? ICI, shout out sa inyo, mga hinayupak kayo. Ito na ang katotohanan, sangkot ang Pangulo at si Tambaloslos. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Meron na ito, direct testimony po dito kay Saldico. Ito na nga mga kababayan, ha? Kitang-kita na ang korupsyon ni Bangag at ni Tambaloslos Romualdez. Paano mo yan pagtatakpan ngayon? Kaya pala, sinasabi ni Saldico, delikado ang buhay niya. Siguro ito papatay ni Tambaloslos. Nako, ito na nga ang inaabangan natin. Bumaba ka na, Marcos. Hindi na ako mananahimik. Yan, wag na. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yeah! Para sa bawat Pilipino. Mm. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Galit na galit talaga kami. Naunawaan ko rin kung bakit. Mm. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Ayan na. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Sige, paliwanag ka. Ayusin mo ah. Hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na Uy, lamang. sino nag-utos? Umalis ako noong July 19, Si 2025 Tambaloslos yun. para sa aking medical check-up. Mm. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Mm. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Agoy. Martin Romualdez at Agoy. sinabihan, stay out of the country. Ah, di ba? Be well taken care of as instructed by the President. Naku, as instructed by the President. Kaya pala, no? Nung una, pinag-resign lang nila muna. Alam ni Bangag noon, di ba? Nasa vlog ko na yun eh. Alam na nung una pa, alam na ni Bangag na bulabog tayo dito. Kaya pinag-resign nila ito si Saldico at sinasabihan, uy, you will be taken care of. Ayan na. Kaya shoutout dito kay Saldico. Tama yung ginawa mo, no? Tama ang ginawa mo. It's about time na kampihan mo ang taong bayan. Maawa naman po kayo. Maawa kayo. Kailangan makulong itong mga hinayupak, no? Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, Agoy. sumunod ako, pero hindi ko alam. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas Yan. kanya Yan. sa korupsyon. Huwag mo payagan yan. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sarili kasi manilinan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Yan. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, Yan. ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sakina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. At sabi niya, katatapos lang ng init nila, ni Pangulo, at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pierre Castro! Sinabi pa ni Sakina, Ano na? I can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil kasama sila sa meeting ni Pangulong Oh, BBM tingnan mo. ngayon. Bersamin, shoutout sa iyo, di ba? Oh, alam mo pala lahat. Ha? Kasangkot ka rin dito. Dapat din ito kasuhan si Bersamin. Hoy, ICI, shoutout sa inyo. Ano na kayang gagawin nyo ngayon? Baka sasabihin nyo naman, Davao pro Davao. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting.
Grabe, 100 Ang billion. sabi niya ay totoo nga po. Tagoy. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez. Tagoy, ito na. Ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Wow. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Serpina Pangandaman at yung Secretary and Bersamin sa amin, dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 Uy, ng Aguado. Malacanang. At nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Jojo During Cadiz. the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM, Uy. habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiiwan na lahat, huwag lang ang brown leather bag. Uy, PBBM, ano ba yung nasa brown leather bag? Nandiyan lahat siguro ang mga kurakutan ninyo, no? Nako. Brown leather bag, shout out sa iyo. Bangag, ha? Animas ka. Ang yabang mo kahapon sa press con mo. Ha? Hindi na kayo aabutan ng Christmas. Pako po, baka ikaw ang hindi aabutan. Nako po. Anong ibig sabihin ito, mga kababayan? Dapat lang ipababa itong hinayupak na presidente na siya pala ang utor ng lahat ng kurakutan dyan. Itong si Tambalustos din. Nako. No, shout out sa iyo again. Kaya Saldi naniwala ko. ko na utos talaga ito ng Pangulo. Hmm. Pagkatapos ng ilang araw, I informed si na dating Speaker Martin Romualdez, Serpina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH Kaysa kaysa DepEd. edukasyon. Oo. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng program Ayun funds. pala. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako si Serpina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Wow! Ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Wow! Sino bang hari dyan? Itong si Bangag? Wow, mga kababayan, hari na pala. Anong nangyari sa Pilipinas? Ano na, meron na pala tayong royal family. Yan pala. Opo. Ha? Ito po mga kababayan, ang part 1 na salaysay ni Saldico. Abangan po natin ang part 2 dyan, no? Shout out dyan sa Senado. Talagang itong si Bernardo, mga kababayan, sa kanyang script, alam naman natin na may bas-bas itong script na to ni Bunjing Rimulya. At ang target nila ngayon, ito nga, si Bong Revilla, Grace po. Nako, Grace po. Oo, dati pa ko si Grace po talaga, corrupt talaga yan. Dami nang lumalabas dito kay Grace po. At ito rin si Villar. Nako, Villar, kaya pala nanahimik ka, no? At si Estrada at si Chis Escudero ang tinutumbok ni Bernardo, mga kababayan. At hindi pa natin narinig ang mga diskaya dyan sa Senado. Shoutout sa mga diskaya. And again, shoutout ito kay Saldico. Palakpakan Saldico. Naka-points ka dyan, ha? Naka-points ka. Ha? Kailangan mong ipagpatuloy yan. Ipagpatuloy yaman dahil ito na nga ang ating inaabangan. Ha? Inaabangan natin, ito ang dapat maging state witness, si Saldico. Yes, palakpakan tayo dyan, mga kababayan.